Ganda talaga ng tanawin. Bali yung pupuntahan natin ngayon, hindi ko alam kung libre ba yun. Sinuggest yun sa akin, dati pa nung mga ibang mga nagko-comment sa akin. Naku po, ari ko. Hindi ko alam kung saan ako. Kung saan ako nagpupunta. Ang ganda ng tanawin, oh. Alam mo, hindi ko na alam kung saan papunta to. Ang ganda talaga ng view. Yan, hello sa inyo mga halapips. Nandito tayo ngayon sa Silang Cavite. At para sa ride na to, ang biyahe natin ay hindi Cavite Tagtag. Wait lang ang gulo-gulo dito. Parang palipat-lipat ng linya. Medyo kasi meron kasing mga mababagal na sasakyan, Hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung nagpa-practice ba sila. Hindi ko alam. Yan, bali yung ride natin ngayon ay banda sa Batangas, pero malapit lang yun, bandang Nasugbu lang yun. At syempre katabi lang siya ng Tagaytay. Kaya yan, malapit-lapit lang to sa amin, sa pinagmulan ko sa GMA Cavite. At yung pupuntahan pala natin sa Nasugbu ay isang pasyalan. Actually hindi ko nga alam kung pasyalan ba siya o simbahan, or simbahan na may pasyalan, parang ganun, or pasyalan na may simbahan. Hindi ko alam kung ano doon sa apat na nabanggit ko. Basta isa doon, or baka lahat sila. Yun. Bale, sinuggest yun sa akin, dati pa nung mga ibang mga nagko-comment sa akin, simula nung napanood nila yung video na SBD Farm, yung pinuntahan ko doon na libreng pasyalan. Bali yung pupuntahan natin ngayon, hindi ko alam kung libre ba yun. Sana libre, di ba? Para maganda. Para makatipid. Pero yun, sana nga libre siya. Sana walang bayad. At sana bukas siya ngayon. Kasi alam niyo naman, di ba, kadalasan ako nagda-ride kapag weekdays. Hindi naman lahat ng pasyalan bukas tuwing weekdays. Kaya ito, sana bukas siya. At fingers crossed, sana bukas siya. At syempre sana maganda, kasi para maging sulit yung pagdayo ko dun sa Nasugbu. Parang ang luwag ng kalsada ngayon, nakapanibago lang. Kasi nasanay na ako na medyo busy banda dito. Siguro nga kasi weekdays ngayon, at wala rin pasok ang mga estudyante, at may lalabas bigla. Wait lang. Ang hirap ng mga ganun, yung mga paakyat na intersection, tulad yung sa kanila paakyat yung intersection sa kanila. Kaya medyo, alam mo yun, mahirap kapag lalabas ka, kasi paglabas mo nakanguso ka na agad sa kalsada. Tapos pag ikaw pa yung dadaan, syempre hindi ka sigurado kung diretso ba yun ng pasok ng kalsada o hindi. Kaya yun, mapapapreno ka talaga. Okay, pwede ba kumanan dito kahit nakapula? Ayun, turn right anytime with care. So pwede. Kala ko bawal, baka mamaya parahin ako dito. Minsan kasi merong mga enforcer dito. Siya nga pala mga halapips, may mga nagtatanong sa akin sa inyo. Nag-PPM sila, nagtatanong kung bakit may iksi daw yung mga video na pinupost ko nitong mga nakaraang araw. Mga nakaraang linggo siguro or buwan. Pero marami kasi akong kinakat. Minsan nga yung mga ibang kwento ko, nakakat ko na lang kasi baka mamaya mainip kayo. Ganun, kaya iniiksian ko sila ngayon. Hindi ko alam kung mas gusto nyo ba yung mahabang video, kasi wala lang, na-i-post ko na yung iba Meron pa akong mga tingin ko magiging mahabang video yun. Kasi nakaba biyahe. Pag maiksi biyahe, maiksi lang talaga yung ride ko, kasi alam nyo na maiksi lang yung biyahe. Kumbaga hindi ka makakapagsalita ng maayos or makakapagkwento kasi nga sa bilis ng biyahe. Kaya yun, nababawasan yung haba ng video. Yung iba nga, inaalis ko na nga lang kasi nga baka nga sabihin din nyo, puro ako daldal ng daldal. Pero ayun, gusto ko lang malaman kung nag-e-enjoy ba kayo, kung mas mahaba-haba yung video, or okay na ba yung mga tipong 15 minutes, 20 minutes. Kaya yun, gusto ko lang malaman mula sa inyo
Pwede kayong mag-comment. Sana nga comment eh. Hindi ko alam kung ba't kayo nag-PPM. Siguro yung mga nag-PPM sa akin sa Messenger, sila yung mga naka-TV kasi walang YouTube comment dun sa TV eh. Like lang yata ang meron dun. Tsaka sino yung magko-comment dun gamit yung remote? Ang hirap-hirap nun. Hindi ko na alam kung anong lugar to. Salamat po. Mukhang ito yung Alfonso. Tignan ko nga. Ayan nga, Alfonso nga. Parang first time ko lang na dumaan doon, ha? Bale, hindi tayo napadaan ng Tagaytay. So, naiwasan natin yung traffic. Pero weekdays ngayon, kaya malamang hindi traffic sa Tagaytay. At eto, Malubak. Ba't to? Lipat nga tayo. Parang hindi malamig ngayon dito. Parang wala lang. Okay. May konting lamig pa din. Ito, nararamdaman ko siya sa mukha. Kaso mausok. Kaya yan, baba na ulit. May konting lamig, konti lang. Hindi siya yung yung parang aircon. Minsan kasi ganun dito sa Tagaytay. Tsaka eto, itong katabi ng Tagaytay. Kasi mataas din to eh. Minsan lamig aircon din dito eh. Ngayon, hindi, parang ano lang siya. Parang, alam mo yun, sa kwarto, yung kabilang kwarto mo may aircon, bubutasan mo, parang ganun lang. Parang nakiki-leech ng aircon, ng lamig ng aircon. Mukhang malapit-lapit na tayo, panasugbo na to. Ayan, nasugbo na. Sana malapit na. Welcome to Nasugbo. Parang hindi pa ako nakakapag-ride ng Nasugbo siguro daan-daan lang yung Nasugbo, pero yung ride talaga parang wala. Parang naging tahimik bigla dito. Nawala yung mga busy na parang mga tindahan sa gilid-gilid, naging halaman. Okay, banda dito na pala tayo. Arilio. Dito ba? Kabayo. Ayun na. May nakasulat nga. Ayun Chapel on the Hill. Pwede bang pumasok? Parang private dito. Pero yun nga nakalagay. Dito nga. Chapel on the Hill. Tama ba to? Hindi ko alam kung saan ako kung saan ako nagpupunta. Hindi ko alam kung tama yung dinadaanan ko. Ano to? Sarado? Ba't ang daming sasakyan? Okay. Ito nga, Chapel on the Hill. Ay ko. Kaso hindi pa nagsasalita si Google Map. Ay, ang pangit naman. Pangit ang daanan. Pero at least experience pa din yan. Ay, dito tayo sa kanan. Tama ba to? Hindi nagsasalita si Google Map. Ang ganda ng tanawin Ang ganda. Hindi ko alam kung anong lugar yan. Kalaka siguro, no? Alam mo, hindi ko na alam kung saan papunta to. Ikaw, kaiba yung daanan. Ano siya? Hindi maganda. Medyo delikado kasi alam mo yun, yung parang mga buha-buhangin kapag natsyempohan ka. Aray ko, ba naman yun? Kapag natsyempohan ka, napabrake ka, baka sakaling dumulas yung baka sakaling dumulas yung gulong. Ang ganda talaga ng view. Kaso hindi ako tingin masyado dahil nga sa kalsada na to. Naku po! Aray ko! Mahirap. Laki na
Yan, okay na yung daanan. Ayan, babalik pala ulit sa pangit. Kala ko tapos na. Mas mahirap to kapag naulan siguro. Aray ko, aray ko. Ano to? Ito na ba yun? Aray ko. Ang hirap. Bahay ba to? Hindi ko alam kung bahay to mga to. Parang bahay nga sila. Ay ko. Kaso nasa gantong klaseng daanan. Araw-araw ganito yung dadaanan mo. Kaya mas okay to. Medyo ganun-ganun lang siya. Medyo soft siya. Yung mga lubak. Mukhang may bayad dito. Mukhang may entrance. Ito. Ay. Isusuot po ito? Dito sa kasi pag parking. Okay, so meron pala siyang bayad na 30 pesos para sa parking, tapos 20 pesos naman per head. So, bali naka 50 pesos ako. May kasal. Pwede kayong pumasyal dito kahit may kasal. Okay lang sana kung makakakain ako. Sa kasal. Ang kapal ng mukha. Saan ang parking? Employees only. Dito. Ito pala yung mga parang pasyalan dito sa loob. Ang dami. Ito ang Calerwega, Philippines. Na-curious ako kung bakit may Philippines sa pangalan niya, kaya napag-google ako. At ipinangalan pala ito sa bayan ng Calerwega sa Espanya. Pero itong nasa Pilipinas, makikita siya dito sa Nasugbu, Batangas. Ang galing nitong parang waiting shed nila. Puro halaman tsaka bulaklak. Ang ganda. Ano kayang bulaklak to? Ang ganda ng view dito. Para siyang mga taniman, tapos may mga bundok sa malayo. Ang ganda. Nakadagdag pa yung ulap, tsaka syempre yung tama nung araw. Ang ganda. Ang ganda tignan talaga. Ano kaya meron dito sa ibaba? Tignan natin. Parang sarado eh. Pero check natin. Baka sakaling may makita. Wag lang sana ahas ang makita. Ito, office. Na parang bahay.
Okay, ito ulit tayo sa akyatan. Pero mukhang mababa lang naman to. Mukhang hindi. Layo pa. Ganda talaga ng tanawin. Ganda ng mga bundok doon. Tapos yung mga berdeng puno. Tsaka yung mga parang taniman na parang brown. Nakadagdag sila sa ganda ng lugar. Mukhang ito na yata yung huling mga steps ng hagdan kasi yun may diaper na sa ilalim. Yun yung indicator niya Ewan ko ba sa mga tao na yan ay magtapon sa basurahan. Yun lang, may kinakasan kaya hindi ko mabidyohan yung simbahan ng maayos. At yun pala yung Transfiguration Chapel na tinatawag nila. Ang alam ko ng Transfiguration yung sa Harry Potter, yung tinuturo ni Professor McGonagall, yung 1, 2, 3 Veraberto. Tapos magta-transform na yung bagay sa ibang anyo. Hindi ko magets to, ba't magkahiwalay sila? Hindi ko alam kung hiwalay yung babae at lalaki sa pag-akyat or yung mga PWD at senior sa hindi. Kaya lang, naiisip ko lang kasi magkahiwalay sila. Siya nga pala mga halapips, shout out sa mga madalas na nagko-comment dito sa channel na to. Nimpais, Chemis Lacoste, sorry hindi ko alam kung tama yung pagkakabasa ko doon. Samuel U4A, Samuel yung pangalan niya. Ronald Sombilia B7C, na ang pangalan niya ay Ronald Sombilia. Yan. Shoutout sa inyo at salamat sa pagnood sa channel. So yan, tara na. Nagpahingal ako ng saglit, tara na. Yan, nandito tayo ngayon at gusto kong puntahan yung Koi Pond. Yun lang, sarado papunta sa Koi Pond, pero yan, kita pa rin naman sila dun. Gusto ko sana makita sila ng mas malapit. Ang laki ng mga koi, Tapos may mga naghuhulog ng piso. Hindi ko alam kung bakit. Baka akala nila wishing well to. Ang dami ng mga koi pond. Ito, meron pang mga maliliit doon pababa. Nakakatuwang makita. Ang galing, para silang mga maliliit na mga pools. Tapos may mga koi. Ang galing ng mga daanan nila dito. Mga may hugis na halaman. Ito nga Fern. Galing, di ko alam kung paano nila ginawa yan. Kung
Totoong dahon ba yung nilagay nila dyan? Galing. Kala ko simbahan lang dito. May nature eh. Ang ganda. Hindi ko in-expect yun na ganito dito. Akala ko libre yung pagpasyal dito. Meron pala siyang bayad, syempre. Merong 20 pesos per head, tapos 30 pesos para sa motor. Hindi ko lang alam kung magkano sa sasakyan. Pero tingin ko sulit kasi ang ganda dito sa loob. Nature na nature siya. Nakakatuwa. Kung mahilig kayo sa nature, ito masasuggest ko sa inyo. Magandang puntahan.